Alright, so muli tayo po ay magkakaroon ulit ng daily words of encouragement. Hindi po tayo nakapag-live ng mga nakaraang gabi dahil po sa yung boses ko po beginning nung Sunday ay nawawala-wala na po. Paus po ako dahil sa yung throat, Makati. Tapos MAPD, pero yun, nawawala-wala pang signal, Pero mag-live na pa rin po tayo ngayong gabi at kahit paus po, sikapin po natin magdala ng mensahe ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin sa katatapos na camp na naging matagumpay. More than 19 churches pong nag-participate at maraming delegates, 200 plus, at napakaganda ng naging resulta. So kauwi po namin kahapon at naway pag-pray natin mga campers na magpatuloy na lumago sa kanilang pananampalataya. Okay? So medyo mahina po ang signal kaya dito na po tayo salita ng Diyos. Luke chapter 2 verse 11 chapter 2 verse 11 sabi ng Biblia, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." So a Savior, yan po ang pamagat natin ngayong gabi. A Savior. Tayo manalangin, dakilan Diyos. Pagpalain niyo po ang pag-aaralan na hindi magpalya ang data, internet upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi, pagpalain niyo po sila, i-encourage dahil ang programang ito ay naipasadya para encourage po ang mga makikinig, Panginoon, magpatuloy sa kanilang buhay, Panginoon, para sa pamilya, para sa kanilang paglilingkod sa inyo. Salamat po. Patawarin niyo rin po sa lahat ng kasalanan na nagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat sa Panginoon. Ngayon po ay nasa 8 to 9 months na po tayong nagla-live ng daily words of encouragement. At salamat sa Panginoon na binibigyan po tayo ng wisdom at mensahe kung ano pong ibibigay sa atin. Again, a Savior, which is Christ the Lord. Alam niyo po, ngayon po ay December 25, ginuguminta ng mundo ang kapanganakan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na wala po sa Biblia ang December 25 talaga at naipanganak ang ating Panginoong Yesus. Wala pong, ang sabi lang nila dahil sa yung malamig sa mga Bible scholars po ang sabi nila malawig na panahon kaya pinili po nila ang December. Pero wala pong talagang December po yan, mga kapatid. Basta ang importante po, ang sineselebrate natin ngayon ay yung kapanganakan ng ating Panginoon. Kasi nga, tingnan nyo po, kahit tayong mga tao, pag nagbe-birthday tayo, sineselebrate po natin, di ba? Naghahanda pa nga po tayo at nagkakaroon ng selebrasyon. Kung ang tao sineselebrate niya yung kanyang birthday, lalong-lalo na po ang ating Panginoon, di ba? Yung ibang relihiyon, hindi po sila naniniwala sa Pasko, di ba? Hindi po sila nagse-celebrate, sabi nila pagano. Pero pag may Christmas bonus, sinatanggap po nila. Double standard, mali po yun. Di ba? So pag hindi sila naniniwala ng Pasko, lahat ng related ng Pasko, hindi dapat sila tumatanggap, kahit yung Christmas bonus. Pero anyway, tayo po ay nagsiselebrate ng Pasko sapagkat alam natin na naisilang ang ating tagapagligtas. Yan po yan, kapatid. Kaya sabi niya dito, "For unto you is born in this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Si Kristo, ang Messiah. Yan, so tuloy po, na medyo mahina po yung signal. Pasensya na po. So, tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At alam nyo, yan ang pinakamahalaga ngayong Christmas. At sineselebrate natin to sapagkat alam natin na naisilang ang nagligtas po sa atin. Ang mga tao po ngayon ay maraming pagkain, naghanda, at nagbibidyoke, naglalasingan, at kung ano-ano pang mga ginagawa po nila sa buhay. Pero lumilipas po ang Disyembre, kapatid, at pag tinanong mo kung tiyak nila sila sa langit sila pupunta, sasabihin nila hindi. So sayang naman po at dumaan ang Christmas season, ang December, na hindi po sila nakakatiyak ng langit. Nakakalungkot po yan. They celebrated Christmas but they don't really understand the real
purpose of Christmas. Oho. Kaya alam niyo po ang Christmas, merong isinilang na Savior, sabi dito sa verse 11. For unto you is born this day in the city of David, the Savior, which is Christ the Lord. Kaya dapat po ngayong Christmas, matiyak mo na sa langit ka pupunta. Kaya nga po a Savior eh. Bakit a Savior? Sapagkat ang tao ay napapahamak. Kung hindi ang tao napapahamak sa impyerno, hindi niya na kailangan ng tagapagligtas. Pero ang sino bang inililigtas? Yung napapahamak. Wala pong inililigtas na hindi naman napapahamak. Ang inililigtas lang po ay yung napapahamak. 'Di ba? Katulad po nating tao, napahamak po tayo sa impyerno eh. Dahil nagkasala po ang ating mga ninuno, si Adan at Eva. Sabi ng Romans 5:12, was by one man sin entered into the world, so that passed upon all men, for all have sinned. Nasama po tayo sa kapahamakan sa impyerno, kapatid. 'Di ba? Pero dahil alam ng Diyos tayo po ay napapahamak, ayun, naisilang po siya, which is born unto you this day in the city of David, which is Christ the Lord, a Savior. Yan po yan, kapatid. Kaya dapat makita po natin na ang Panginoon, mahal po tayo. Gusto niya po tayong maligtas sa impyerno. Gusto niya po tayong mapunta sa langit. Tandaan nyo, si Jesus ang Savior. Hindi po pastor, pare, ministro, hindi po santo papa, hindi reliyon. Kahit sa ating sarili, hindi po natin maliligtas ang ating sarili. Kahit gaano pa tayo kabuti, kabait, nagsisimba, tumutulong, hindi po yan. Wala po tayong magagawa. Yung good works po natin, sabi sa Book of Isaiah, is just a filthy rags. Sabihin mo, kahit sabihin natin tayo na yung pinakamabuting tao sa buong mundo, tayo pa rin po ay makasalanan. Yun po ay filthy rags pa rin. Kaya wala po tayong sapat na kakayanan, kayang gawin, na kabutihan, para madala po natin ang ating sarili sa langit, ang ating kaluluwa sa langit. Si Kristo lang po ang tagapagligtas. Kinakailangan gawin lang po natin, sasampalataya sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Biyaya po, regalong buhay na walang hanggan. Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Regalo po, hindi gawa. Panampalatayanan mo lang si Kristo, tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po, makasalanan ako, na napapahamak sa impyerno, sapagkat doon ako magbabayad, subalit salamat, kayo po ay naisilang at namatay, inilibing at nabuhay para sa aking kasalanan. Sumasampalataya po ako sa inyo lamang. Tinatanggap po kita, Panginoon, na aking tagapagligtas. Yan po ang pinaka-purpose bakit tayo may Christmas celebration. Merong Savior na naisilang. Sana tanggapin niyo po siya. Hindi dumaan ang Pasko, ang Disyembre, na hindi mo tiyak sa langit. Gusto ng Diyos sa langit ka pumunta. Gusto ng Diyos iligtas ka. Gusto ng Diyos bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo siya. Alright, tayo po manalangin. Kailan Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat, niligtas niyo po kami sa impyerno, kaya po kami nakakatiyak ng langit. At dahil sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, na regalo niyo po sa amin. Ngayon, lahat ng nakikinig na hindi pa tiyak sa langit, huwag matapos ang December, Panginoon, na hindi po nila natatanggap ang regalo ninyo, buhay na walang hanggan, sa pamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Because Christ is the eternal life. When someone accept Christ as Savior, then eternal life is a package deal. At sabi niyo sa John 11:25, lahat ng nanampalataya sa akin na namatay ay mabubuhay pa. Salamat sa pangako, Panginoon. Salamat sa pag-ibig. Kaya po mag-bless sa lahat ng nakikinig, sampu ng kanilang pamilya, ay maging maayos ang kanilang kalusugan at pamumuhay. Salamat po, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Muli, yan po ang ating daily words of encouragement. Pasensya na po kayo, ngayon lang ulit ako naka-live sapagkat paus po talaga ako since Sunday po ng aming pong worship service hanggang ngayon. Hindi pa po gumagaling kasi yung sa camp, nagsasalita rin po ako doon bilang camp director, bibigyan ng instruction, announcement, hindi naman po pwedeng hindi po ako magsalita. Kaya, biyaya lang po ng Panginoon. Mga kapatid, see you po on our next episode.
God bless you and your family. Merry Christmas po and a blessed New Year ahead to everyone. Magandang gabi sa nanonood dyan sa Pangasinan, sa Manila, sa Ilocanja, at sa Asia, sa Amerika at iba pa pong lugar. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.